Tignan nyo, gustong-gusto nila yan eh. Gusto po nila yan. Sabi po, eto Department, ito po bagong balita ng mga media. Alam nyo na yung media, no? Hindi na natin ulit-ulitin. May bayad ba kayo? The Department of Interior and Local Government denied allegations that former Top Cop Police General Nicolas Torre was removed from his post after he rejected a supposed gun purchase proposal of Secretary John Vic Remulla. There are allegations that the recent reorganization in PNP was due to General Nicolas Torres' refusal to carry out the supposed instruction of Secretary. This claim is false. Tignan nyo. Labas tayo ng statement. Pabulaanan natin na kaya tinanggal si Torre dahil siya ay tutol sa gustong bilhin ni Remulla na baril para magalit yung mga kasi pero unahan na natin, pabulaanan na natin. Pabulaanan? May kumakalat bang balita? Hindi nga namin nabalitaan yan eh. Nabalitaan nyo ba? Na gustong bumili ng baril ni Remulla, tumanggi si Torre. Kaya siya tinanggal dahil may script kayo araw-araw tungkol kay Torre? Okay na yan. Alam na namin na tanggal na. Ang tanong uli, may nakulong na ba? Akala nyo, sasakyan na naman namin yan? Sakayan natin to. Imbestigahan natin to. May balak palang bilhin na baril. Ngayon kung may balak bilhin na baril, talaga namang dapat bumili ng baril ng mga pulis. Next, balik na tayo sa totoong topic. Pinabulaanan nyo, bakit may kumalat bang balita? Wala namang kumakalat na balita. Kababalita nyo lang, pinabulaanan nyo rin. Parang yung lang yan. Naalala nyo yung binalita nila si Gibo, meron daw passport sa ibang bansa. Ngayon? Next na, balik na ulit tayo. Kung sana namatay yung issue na yun, di ba? Yung kay Gibo na may ibang nationality. Walang epekto. Bakit? Hindi naman sikat si Gibo. Wala kaming pakialam. Wala kaming pakialam. Ano ba pakialam namin kay Gibo kung siya ay citizen ng kung anong bansa? Pero yan pong mga ginagawa nila na yan, alam po natin yung purpose niyan. 'Di ba? Divert. Kala nila, si John Vic pala, balak palang bumili ng baril. Kaya pala to si Torre, kaya pala tinanggal dahil tumanggi. Hindi po namin nabalitaan at wala kaming pakialam. Ang tanong namin, may nakulong na ba? Diyan sa mga ghost project, may nakulong na ba? Wala pa hanggang ngayon. Yung kaisa-isa nakulong laya na. Panay kayo palabas. Ang gusto namin, may makulong dahil pera ng taong bayan ang ginastos dyan. Hindi namin kilala kung sino yung dapat makulong. Wala naman kami intelligence fund eh. May intelligence fund. May confidential fund. Billion-billion. Hindi alam kung sino. Hindi alam kung sino yung mga mastermind. Sinabi na nga nung dating PACC chairman, si Greco Bellica, kung sino yung mastermind. Ang mastermind, mga congressmen. Eto, kaya nakalaya kagad, bagmen lang to eh. District engineer. Napag-utusan lang. Napag-utusan lang siya na alokin yung congressman ng 10%. Paano yung mga tumatanggap ng 10%? Wala lang. Kaya mga kapatid, buti na lang, mabuti na lang nariyan si Marcoleta. Sa September, kala nyo matataka. Yan ang pinakamalaki nyong pagkakamali. Yung kaalyado nyo riyan, binigay kay Marcoleta. Ano sabi ni Marcoleta?
Si Grijaldo po, nakalaya na po. Hindi po siya pwedeng makulong doon dahil contempt lang po siya. Wala naman siyang kaso eh. Si Colonel Grijaldo po, pagkatapos po ng 19th Congress, laya na po siya. Ang kapangyarihan po ng contempt hanggang sa kapangyarihan lang po ng 19th Congress. Okay, ito pa po. O, tignan nyo, ito halimbawa, no? O, sabi ng ano, asa na ba yun? Si Valeriano. Oh, may sinabi po, si Robin Padilla kasi nagpo-propose ng drug drug testing. Ayan, oh. Drug testing mandatory taon-taon. Okay. At tignan nyo po maganda yung proposal, di ba? Lahat po ng government employee. Government lang naman eh. Hindi naman sinabi lahat ng private. Bahala na yung private sa sarili nila. Di ba maganda yun? Na yung mga public employee, lahat na nagtatrabaho sa pampubliko ay walang addict. Hindi ko po nakikita na masama yun eh. Ano po ang masama doon? Wala po akong nakikitang masama. Taon-taon magmamandatory. Lalo na kung libre. No? Lalo na po kung libre. Ano po, bakit po minamasama? O yan, si Auntie Claire. Ano sabi ni Auntie Claire? Ay, illegal po yan. Illegal daw yung mandatory drug testing. Kaya nga kaya nga binabatas eh. Illegal ngayon, Auntie Claire. No? Mambabatas sila eh. Gagawa nga ng batas. Si Robin, gusto niyang gumawa ng batas na mag-mandatory drug testing lahat ng pampubliko. Sabi ni Auntie Claire, illegal daw. Illegal talaga dahil wala pang batas. Anak ng tinapay naman ng Auntie Claire. Pag napasa yung batas, hindi na siya illegal. Legal na siya. Ang tanong, bakit ang reaction mo ay negative? Unconstitutional. Ay, kalokohan po yan. Bakit po naging unconstitutional yung, ibig nyo sabihin constitutional yung magdroga yung mga pampubliko? Bakit pa bawal? Bakit? Eto po ano po logic nun? Ibig nyo sabihin, inaalaw na ba sa Pilipinas na pagiging addict? Wala naman pong inaalaw na maging addict eh. Oh, bakit mo sasabihin na ang constitutional yung mandatory drug testing? Hindi naman sa lahat ng mamamayan. Dito lang po. Lalo na kung may libre naman. Simula pa lang. Ito pa isa. Si Valeriano. Ito si Valeriano, hindi ko alam. Puyatan today, hindi naman. Saglit lang tayo. Sabi ni Valeriano, mauna ka muna. Mauna daw muna. Magpa-drug test si Robin. Sige nga, Robin Hood, mag-drug test ka nga. Okay. Una, walang ghost project, sabi ni Pulong. Balik tayo rito kay Pulong. Kaya yung ano po, wag nyo na pong bilhin yan. Yung hulugan pong issue kay Tory, wag nyo na pong bilhin yan. Ang tanong nyo lang, sige, tanggal na si Tory, sino na nakulong? Okay. Ito po sagot ni Pulong, no? Wala pong ghost project sa kanyang kanya pong distrito. Ikalawa, bukod sa walang ghost project, wala pa rin pong bumabagsak. Wala pa rin pong bumabagsak na infrastrukturang pinatayo sa kanila. Pero ito buwelta ni Congressman. Ikaw naman, dapat ka bang tawaging Congressman? Dapat bang tawaging Congressman ang hindi naman nanalo sa boto ng kanyang distrito?
Kung pastor siya, pastor ang dapat itawag sa kanya, hindi congressman. Kaya magmula ngayon, pastor na lang tawag namin. Anong ginagawa niyo sa kongreso, pastor? Magdadasal kayo lagi. Kayo taga-dasal. At alam ko na sobrang busog kayo ng Makabayan Black para sa inyong talent fee bilang mga tuta ng inyong amo sa kongreso. Tuta ka pala eh. Nakita niyo yung Makabayan Black kung kumikibo ba? Percy, asa na yung ingay mo? Pati Supreme Court, binabanatan mo, Percy. Ngayon, tahimik kayo sa flood control. Buti pa si cutie na dinlustre. Oyabak. 'Di ba mahilig ka magsalita sa mga sa mga social issues? Nagsalita na ba yan si Oyabak tungkol dito? Huwag pa rin kayong kumain sa McDonald's dahil mahilig ang endorser nila ay mga salaula. Pastor na lang ang tawag sa iyo ngayon. Hindi ka naman talaga congressman. Yan. Gusto mo talagang maliwanagan? Gusto mo ikaw pa magpaliwanag kung saan napunta? Kuha ka lang. Inopen na para sa'yo. Eto na pala, sabi po ni Paulo Duterte. Let me be clear, every project allocated to my district has been properly implemented and completed. If Abante wants the figures, I am directing the DPWH district and regional offices to release to him the official data and amounts. Any Dabawenyo can request project data from DPWH. Our projects are transparent and our records are open. Don't drag my brother into your grandstanding. Walang ghost project dito, walang bumabagsak na flood control project. Kung may bahaman, humuhupa agad. Hindi kagaya ng swimming pool sa lugar nyo. Ano ka ngayon, Abante? Ano pa isasagot mo dyan?